Okay, so isang magandang umaga po muli sa atin mga kapatid. Kumusta po tayong lahat mga kapatid sa bagong umagang ito na muli ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Praying and hoping po mga kapatid ng bawat isa po sa atin ay patuloy na taglay natin ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapayapaan at higit sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At nawa sa araw na ito ay huwag natin kalilimutan na pasalamatan natin muli ang ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw ay kasabay din naman na tayo bumangon, nataglay natin ang bagong hininga, bagong pag-asa, at higit sa lahat ang bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At muli mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ay unahin po muna natin ang makipag-fellowship sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita, sapagkat sa ganitong paraan mga kapatid ay mas lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Sa pamamagitan din po nito'y lumalago ang ating pananampalataya at higit sa lahat nadidevelop po ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman po mga kapatid masama ang magkaroon tayo ng relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran. Pero mga kapatid, masigit po na dapat ma-develop ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang relasyon pong ito ay for eternal. Amen? Sabi nga ng ating Panginoong Diyos, ng sino mang sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya naman mga kapatid, yung kay Jesucristo ay huwag po natin kaliligtaan o kalilimutan na unahin po natin ang makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, so ngayon naman pong umaga mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating morning devotion. Okay, ito po ang ating Thursday morning devotion at ang topic po natin ngayon ay pinamagatan, ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa ating mga plano. Okay, muli basahin natin. Ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa ating mga plano. Okay, so nire-remind po tayo mga kapatid ngayong umaga na mas higit po mga kapatid na mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa ating mga plano. Okay? So noon po mga kapatid, nung hindi pa tayo nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, noong tayo pa ay nabubuhay bilang mga anak ng sanlibutan, ay ang nasusunod po noon ay walang iba kundi ang ating mga plano. At alam naman po natin mga kapatid kung ano po ang nangyayari doon sa pagsunod natin sa ating mga sariling mga plano. Ang dulo nito ay kabiguan lamang. Pero ngayon mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ayaw ng Panginoon na muli tayo ay makaranas sa kabiguan sa pamamagitan ng ating pananangan o pagtitiwala sa ating mga sariling plano. Kaya ngayon mga kapatid ay hinihikayat po tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salitang ito na sa oras na ito mga kapatid ay nire-remind po tayo na walang ibang mas magandang plano kaysa ating mga plano, walang iba kundi ang plano ng Diyos mga kapatid para po sa ating mga buhay. At alam naman po natin mga kapatid na ang plano ng Diyos simula sa simula ay hindi para tayo ay paghirapin, kundi ang plano niya sa atin ay para tayo ay kanyang pangalagaan at higit sa lahat tayo ay kanyang pagyamanin. Amen? Okay, so basahin po natin ang talata na o kanyang salita na mababasa natin sa Jeremias chapter 29 verse 11. Sabi nga dito, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikapapahamak kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Mga kapatid, ang mensahe po ito ay hindi lamang para sa mga Israelites o hindi lamang ito para sa Israelita, ngunit ito ay mensahe ng Diyos para sa kanilang panahon. Pero paano nga ba ito? Mga kapatid, mararanasan din po natin sa ating panahon. Amen? Naniniwala naman po tayo mga kapatid na tayo pong lahat ay kabahagi na ngayon sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa
sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo ay binigyan po ito ng katuparan, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, ang napakaganda niyang plano sa atin, mga kapatid. At ito po ang nararanasan natin ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ay higit po natin na nararanasan ang katuparan ng plano ng Diyos sa ating mga buhay kaysa naman doon sa ating mga plano nung hindi pa tayo nabubuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng plano ng Diyos ay magkakaroon dito ng katuparan, no, sa ating mga buhay. Kaya naman, mga kapatid, mahalaga po na talaga naman pong huwag tayong mawawala, mga kapatid, ng panahon at oras, o huwag tayong mawawala ng panahon at oras para makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos. Amen? Para mas the more na maunawaan natin, mga kapatid, na sa ating panahon ay wala na pong ibang mas magandang plano na dapat natin maunawaan, kundi ang plano lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So mga kapatid, yung kay Jesucristo, madalas sa ating mga buhay na ang gusto natin na mangyari ay ang mga bagay na ayon sa ating mga sariling plano. Minsan kapag hindi natupad ang ating mga inaasahan, madalas ay nadidismaya tayo at nagtatanong sa Diyos kung bakit niya ito hinahayaan na mangyari sa ating mga buhay. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan na ang plano ng Diyos ay laging mas mataas at mas mabuti kaysa mga plano lang po natin. Amen? Ang Diyos po, mga kapatid, ay higit na nakakakita ng buong larawan mula sa simula hanggang sa kawakasan. Ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang mas makabubuti para sa atin sa tamang panahong iyon. Kaya kahit minsan, mga kapatid, ay tila parang mabagal o mahirap ang pinagdadaanan or situation, ngunit kailangan natin, mga kapatid, na patuloy na magtiwala na may ginagawa ang Diyos na mas mabuti para sa atin, mas mabuti, mas maganda kaysa ating mga iniisip. Kaya naman, mga kapatid, yung kay Jesucristo, tulad ng ating ninunong si Abraham na tinawag ng Diyos, tinawag siya ng Diyos upang iwan niya ang kanyang tinitirhang lupain, mga kapatid. Hindi rin niya alam, mga kapatid, kung saan siya dadalhin ng Diyos. Ngunit siya ay sumunod sa Diyos na may kalakip na pananampalataya. At sa dulo, mga kapatid, nakita niya na sa pamamagitan ng pagsunod sa plano ng Diyos ang nagdala sa kanya ng tunay na pagpapala. Dito siya pinagpala ng Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, yung kay Jesucristo, ang good news po, mga kapatid, ay hindi lamang ito para sa panahon ng ating ninunong si Abraham, o hindi lamang ito para sa kanya, kundi, mga kapatid, ang good news po rito, ito rin po ay para sa atin, no? Sa ating panahon, para sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, tulad ng ating ninunong si Abraham na sumampalataya sa ating Diyos Ama, ay naranasan po niya ang pagpapala. At ganun din, mga kapatid, sa ating panahon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay mararanasan din po natin ang katuparan ng pangako, no, ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating ninunong si Abraham. At ito po ay mararanasan po natin ngayon sa ating panahon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay ipagkakalob niya sa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at mararanasan natin ang mga pagpapalang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay po, so mahalaga po maintindihan natin, mga kapatid, na mas higit po na maganda ang plano at mabuti ang plano ng Diyos kaysa ating mga plano. Okay, so dito naman po tayo, mga kapatid, sa ating pagninilay-nilay para sa ating mga sarili. Okay, mga kapatid, suriin po natin lagi ang ating mga puso. Kung nagtitiwala pa ba tayo sa plano ng Diyos, kahit na hindi pa natin ito lubos na naunawaan, nakahanda ba tayong isuko ang ating mga sariling plano upang sundin ang kanyang mas mabuti at mas magandang plano? Kaya, mga kapatid, ito po lagi yung evaluate natin sa ating mga buhay everyday, kung tayo po ba ay
lumalakad, humahayo, nabubuhay? Ito po ba ay ayon sa plano ng Diyos o ito po ba ay naaayon pa rin sa ating mga plano? Amen? Kaya ito po yung pagkakataon mga kapatid na muli i-align po natin sa plano ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Okay po, so ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating panalangin mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa inyong maganda at mas mabuting plano para sa aming mga buhay. Naway patuloy na ipunawa po ninyo sa amin, Ama, na ang lahat ng iyong ginagawa ay may layunin ka at para sa aming ikabubuti. Patawarin niyo po kami, Ama, na kung minsan ay mas pinipili naming sundin ang aming mga sariling kagustuhan kaysa inyong kagustuhan. Naway patuloy na tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo, Ama, sa araw-araw at bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang maghintay sa tamang panahon ayon sa inyong kalooban. Ama, sa araw na ito ay idinadalangin ko rin po sa inyo ang buhay ng aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Sa mga kapatiran kong nasa ospital, ikaw ang kanilang kagalingan. Sa mga nasa mga kulungan, ikaw ang kanilang kalayaan. At maging nasa mga lansangan, ikaw ang kanilang protection. At patuloy na ingatan niyo po kaming lahat. At sa araw na ito, Ama, dinideklara ko sa bawat pamilya, sa bawat lugar, sa inyong mga anak, Panginoon, lagpas ang mga lindol, mga bagyo, lagpas ang mga virus, lagpas ang mga sakuna, Panginoon. Bagkus sa araw na ito, Lord, idinideklara ko sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, na kami ay protektado, Panginoon, sa araw na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito sa anumang uri ng mga plano at gawa ng kaaway, Panginoon. Bagkus sa araw na ito, Panginoon, idinadalangin ko na patuloy po ninyong pagpalain ang inyong mga anak, Panginoon, ang aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Pagpalain po ninyo ang bansang Pilipinas, Panginoon, kung paano po niyo pinagpala ang bansang Israel. At dinideklara ko na lahat ng tuhod ng mga Pilipino ay luluhod at sasamba sa iyo, Panginoon, bilang nag-iisang buhay na Diyos, Panginoon, O God. Kaya sa araw na ito, patuloy na ikaw lamang, O God, ang patuloy na maghari sa aming mga buhay, simula sa aming ulo talampakan, O God. Lord, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak, O God, sa araw na ito, at patuloy lamang, Ama, na ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maitaas namin sa aming mga buhay, at higit sa lahat, ang mga plano mo lamang, O Diyos, ang siyang maganap sa aming mga buhay, at hindi po ang mga plano namin, O God. Kaya muli sa umagang ito, O Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na inyong itinuro at ipinaliwanag, at higit sa lahat, inyo pong gaganapin sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, naway igawad mo sa amin sa araw na ito ang iyong mga saganang basbas, patuloy nawa na sumaamin ang mga kapangyarihan, iyong pag-ibig, pagpapala at kapayapaan. Brothers and sisters in Christ, receiving your spirit right now in the name of Jesus. The power and authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is upon us right now. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All the glory belongs to God. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless us all. Bye-bye!